Mula pa noong kami ay mga bata, si Marco ang palaging kasama ko. Sa tuwing may problema ako, siya ang unang tumatakbo patungo sa akin, palaging handang tumulong at hindi kailanman lumilingon. Nakakatawa, dahil kahit na madalas kaming nag-aasaran, hindi ko naisip na sa likod ng kanyang mga biro ay may mas malalim na nararamdaman siya para sa akin. Isang araw, habang kami ay nagkakape sa aming paboritong tambayan, napansin ko ang kakaibang kinikilos ni Marco. Hindi siya ang karaniwang makulit at masiyahin. Sa halip, siya ay tahimik at tila malalim ang iniisip. Marco, okay ka lang ba? Tanong ko habang sinusubukang sumulyap sa kanyang mga mata na tila may tinatago. Oo, okay lang ako, sagot niya. Ngunit hindi niya ako tinitingnan. Alam kong may mali, ngunit hindi ko na siya pinilit. Sa halip, nagpatuloy ako sa pagkukuwento ng mga pangyayari sa opisina, umaasang babalik ang sigla niya. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang naging tahimik si Marco. Ang mga tawag at text ay hindi na kasing dalas tulad ng dati. Natatakot akong baka may nangyari sa kanya, kaya't nagpasya akong puntahan siya sa kanilang bahay. Pagdating ko, bumungad sa akin ang kanyang ina na tila nag-aalala rin. Ella, mabuti nandito ka. Si Marco ay nasa kanyang kwarto, pero hindi siya lumalabas, sabi ng kanyang ina. Agad akong umakyat sa hagdan at dahan-dahang kumatok sa kanyang pinto. Marco, andito ako. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko habang nakatayo sa labas ng kanyang kwarto. Walang sagot. Inulit ko ang pagtawag, ngunit nanatiling tahimik ang paligid. Sa wakas, narinig ko ang tunog ng lock at bumukas ang pinto. Nakita ko si Marco na tila walang sigla. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Pasok ka, Ella, sabi niya, at pumasok na rin ako. Naupo ako sa tabi ng kanyang kama, habang siya ay nakaupo sa kanyang swivel chair. May kalungkutan sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakita noon. Marco, ano bang nangyayari? Nag-aalala kami sa'yo, sabi ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang desk at iniabot ito sa akin. Ella, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo, sabi ni Marco habang nakatingin sa sahig. Binuksan ko ang kahon at laking gulat ko nang makita ang isang lumang picture namin noong kami ay mga bata pa. Sa likod nito ay may nakasulat na, "Mahal kita, Ella." Napatingin ako kay Marco, hindi makapaniwala sa aking nabasa. Ano ito, Marco? Tanong ko. Pilit na hinuhulaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ella, mula pa noon, mahal na kita. Pero natatakot ako na baka masira ang pagkakaibigan natin, sagot niya, habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang puso ko ay tila binagsakan ng mabigat na bagay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Marco, pero bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ko. Pilit na iniintindi kung saan nanggagaling ang kanyang damdamin. Masyado akong natakot, pero ngayon hindi ko na kayang itago pa, sagot niya, puno ng pag-aasa na sana'y maintindihan ko ang kanyang sitwasyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong bumagal ang oras at ang mundo ay tila umikot sa aming dalawa. Sa likod ng aking isipan, nagtanong ako sa sarili. Ano nga ba ang nararamdaman ko para kay Marco? Ngunit bago ko pa man masagot ang tanong na yon, narinig namin ang tunog ng isang pinto sa ibaba. Kasunod ang boses ng isang tao na tila nag-aaway. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng kaba at tanong kung ano ang nangyayari sa labas. Pagkatapos ng hindi inaasahang revelasyon ni Jake, napaisip ako ng malalim. Ang kaibigan kong lagi kong kasakasama, ang taong palaging nandyan para sa akin sa tuwing kailangan ko, ay may lihim palang damdamin para sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Naguguluhan ako. Pero kasabay ng pagkalito ay may bahagyang kilig na dala ng posibilidad.
Jake, sabi ko, pilit na inaayos ang tono ng boses ko kahit naramdam kong nanginginig ito. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nakangiti siya, pero halata ang kaba sa kanyang mga mata. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Alam kong baka mag-iba ang lahat sa pagitan natin. Pero, hindi ko na kaya. Gusto kong maging totoo sa'yo. Sumandal ako sa upuan, pilit na iniintindi ang lahat ng sinabi niya. Matagal na kaming magkaibigan ni Jake, mula pa noong high school. Marami na kaming pinagdaanan, kasiyahan, kalungkutan, pati na ang mga simpleng araw na magkasama lang kaming naglalakad sa park. Hindi ko inakala na may ganitong aspeto pala ang aming samahan. Alam mo bang hindi madali para sa akin to? Tanong ko, nang may halong pagtataka at pagkabahala. Tumango si Jake, tila ba hinuhukay ang bawat salita. Oo, alam ko. Kaya nga inabot ako ng ganito katagal bago sabihin sa'yo. Pero mas masakit ang manahimik at itago ito habang nakikita kitang masaya sa ibang tao. Biglang bumalik sa akin ang ilang alaala, mga pagkakataon na tila ba may gustong sabihin si Jake ngunit pinipili niyang manahimik. Ang mga pagkakataon na napapansin kong natitigilan siya kapag binabanggit ko ang tungkol sa mga lalaking nagugustuhan ko. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat ng iyon. Jake, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pag-amin ko, tapat at walang halong pagpapanggap. Okay lang, sagot niya, pilit nang umingiti. Hindi ko naman inaasahan na magbago agad ang nararamdaman mo. Gusto ko lang malaman mo. Tahimik kaming naglakad pa uwi. Naiwan ang bigat ng usapan sa pagitan namin, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang ibang anyo ng katahimikan. Hindi na ito ang dati naming kaswal na pag-uusap. Para bang may bagong dimensyon na nagbukas sa aming relasyon. Pagdating sa bahay, hindi pa rin mawala sa isip ko ang sinabi ni Jake. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Isang bahagi sa akin ang natutuwa, pero may bahagi ring nag-aalala. Paano kung hindi ko maibalik ang nararamdaman niya? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Kinabukasan, nagising ako na tila ba may bumabagabag sa akin. Pumasok ako sa eskwela na tila wala sa sarili, iniisip pa rin ang tungkol sa revelasyon ni Jake. Nagkita kami sa paborito naming spot sa campus, ngunit hindi na tulad ng dati ang aming mga kilos. May pag-iwas na hindi ko maipaliwanag. Hey! Bati niya. Pilit na tinatago ang kaba sa kanyang boses. Hey! Sagot ko. Pilit ding ngumingiti. Habang nag-uusap kami, pilit kong pinaliliwanag sa sarili ko ang nararamdaman ko. Hindi ko maikakailang mahalaga sa akin si Jake, pero hindi ko rin maipaliwanag kung ito ba ay higit pa sa pagkakaibigan. Nakita kong tila may gustong sabihin si Jake, ngunit pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Alam mo, sabi niya sa wakas, kung ayaw mong magbago ang lahat, okay lang sa akin. Mas mahalaga pa rin sa akin ang pagkakaibigan natin. Ngunit bago pa man ako makasagot, bigla siyang napatigil nang may lumapit sa aming babae. Si Trisha, ang dati niyang kasintahan. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kung anong kirot akong naramdaman sa aking dibdib. Nag-usap sila ng saglit, at nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Pasensya na, kailangan kong umalis. Paalam niya matapos makipag-usap kay Trisha. Naiwan akong nag-iisip, puno ng pagdududa at pangamba. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit tila may bumabagabag sa aking isipan. Ano ang nangyayari? Bakit biglang nag-iba ang kanyang kilos matapos ang pag-uusap nila ni Trisha? Habang pauwi, hindi mawala sa isip ko ang reaksyon ni Jake. May kung anong bumubulong sa akin na may mas malalim pa sa nangyayari. Isang bagay na hindi niya sinasabi. At nang dumating ako sa bahay, naroon ang isang sulat sa aking pintuan. Isang liham mula kay Jake. Sinimulan kong basahin iyon, at habang binabasa ko ang bawat linya, dahan-dahang lumilinaw ang lahat.
Ngunit sa huli ng liham, may isang pangungusap na nagpatigil sa aking puso. May kailangan kang malaman tungkol sa akin at kay Trisha. Isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Nabitawan ko ang liham sa sobrang gulat. Ano ang ibig sabihin ni Jake? Ano pa ang hindi ko alam? Habang iniisip ko ito, alam kong hindi ko na kayang maghintay pa. Kailangan kong malaman ang totoo. Ngunit paano kung ang katotohanan iyon ang tuluyang magpabago sa lahat? Hindi ko akalaing ang isang simpleng pag-uusap habang naglalakad kami sa parke ay magiging simula ng isang kabanata sa buhay ko na puno ng mga tanong at damdaming hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa kabila ng mga nagdaang taon ng aming pagkakaibigan ni Marco, hindi ko kailanman inisip na magiging komplikado ang aming samahan. Habang naglalakad kami sa gilid ng lawa, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila nagdadala ng kakaibang pakiramdam. Si Marco ay tahimik lang na naglalakad sa tabi ko, ngunit may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka. Parang may nais siyang sabihin, ngunit nag-aalangan. Marco, okay ka lang ba? Tanong ko, sinusubukan kong basagin ang katahimikan. Naisip ko lang kasi ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw, sagot niya. Ngunit hindi niya ako tinitingnan. Sa halip, nakatuon ang kanyang paningin sa mga alon ng tubig. Alam mo, ang dami nating pinagsamahan. Magkakilala tayo mula pa noong elementarya at andito ka pa rin hanggang ngayon. Ngumiti ako. Naalala ang mga alaala ng aming kabataan. Ang mga takbuhan sa likod ng eskwelahan, ang mga proyekto kung saan kailangang magpuyat, at ang walang katapusang usapan tungkol sa mga pangarap namin sa buhay. Oo nga, Marco. Hindi ko rin alam kung paano tayo naging ganito ka-close. Parang kahapon lang, mga bata pa tayo. Tumigil siya sa paglalakad at humarap sa akin. Alam mo ba, minsan iniisip ko kung paano kung hindi tayo naging magkaibigan? Paano kung iba ang naging takbo ng buhay natin? Napaisip ako sa kanyang sinabi. Hindi ko lubos maisip ang buhay ko kung wala si Marco. Siya ang naging kasangga ko sa lahat ng bagay. Siguro, malungkot ang buhay kung wala ka. Ikaw ang naging sandalan ko sa maraming pagkakataon. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. May gusto akong sabihin sa iyo at matagal ko nang iniisip kung paano ko ito sasabihin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang boses. Ano yon, Marco? May problema ba? Nag-atubili siya bago nagsalita. Alam mo, sa tagal ng pagkakaibigan natin, may mga bagay na hindi ko nagawa. Mga bagay na. Hindi ko nasabi. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi sa anticipation. Ano kaya ang nais niyang sabihin? Marco, ano bang ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim at nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo, pero natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Natatakot akong mawala ng isang napakahalagang tao sa buhay ko. Naramdaman ko ang kaba sa kanyang tinig. Marco, ano man na yan? Alam mong nandito lang ako. Kaya mong sabihin sakin. Tumango siya at para bang nagkaroon ng lakas ng loob. Sa tagal ng pagkakaibigan natin, natutunan kong mahalin ka. Hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa doon. Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang damdaming iyon ay hindi ko inaasahan. Marco, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ngumiti siya, na para bang handa na sa anumang magiging sagot ko. Hindi kita pinipilit na magbago ang nararamdaman mo sakin. Gusto ko lang malaman mo, at sana, hindi ito makasira sa kung anumang meron tayo. Hindi ko alam kung paano magre-react. Mahal ko si Marco bilang kaibigan, pero hindi ko inisip na makikita niya ako sa ibang paraan. Marco, hindi ko inaasahan ito. Pero salamat sa pag-amin mo.
Tumango siya, na para bang tanggap niya anuman ang magiging desisyon ko. Hindi ko inaasahan ang sagot mo ngayon, tasak mo ngayon. Gusto ko lang na malaman mo, at sana, hindi ito makasira sa atin. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit iba na ang pakiramdam. May bigat sa hangin, ngunit may pag-asa rin. Iniisip ko ang magiging takbo ng aming pagkakaibigan pagkatapos ng pag-amin niyang iyon. Habang naglalakad kami, biglang may tumawag sa akin mula sa likuran. "Hey, nandito ka pala!" Boses ng isang pamilyar na tao. Si Alex, ang isa pa naming kaibigan na matagal na rin naming hindi nakikita. Nagpalitan kami ng mga kwento, at sa gitna ng usapan, biglang nagsalita si Alex. "Alam mo, Marco, may gusto rin akong sabihin sa'yo. Matagal ko na ring iniisip ito." Napatingin kami pareho kay Alex at naramdaman ko ang tensyon sa hangin. "Ano yon, Alex?" Tanong ni Marco, halatang nag-aalala. Ngumiti si Alex, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Alam mo ba, hindi lang si Marco ang may lihim na nararamdaman para sa'yo. Matagal ko na rin gustong sabihin ito." Napatigil ako. Dalawa sa pinakamahalaga kong kaibigan ang may lihim na damdamin para sa akin. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Sa isang iglap, ang simpleng pagkakaibigan namin ay naging mas komplikado. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang pag-aalala at excitement. Paano ko haharapin ang bagong sitwasyong ito? At higit sa lahat, ano ang magiging epekto nito sa aming pagkakaibigan? Ito na ba ang simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay? Minsan, hindi mo talaga mapapansin ang pagbabago sa paligid mo, lalo na kung nasanay ka na sa isang bagay, tulad ng pagkakaibigan namin ni Miguel. Simula pa lang noong mga bata kami, siya na ang naging matalik kong kaibigan. Magkalaro, magkasama sa lahat ng gawain, at palaging nagtutulungan sa bawat pagsubok sa buhay. Kaya naman, tila natural lang na magpatuloy kami sa ganitong uri ng samahan. Ngunit sa kabila ng kaswal na pagkakaibigan, unti-unti kong nararamdaman na may kakaiba. Isang pagbabago na hindi ko mawari. Noong isang linggo, napansin kong mas attentive si Miguel sa akin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip ng ganito, pero halatang iba ang trato niya sa akin. Madalas siyang nakatingin sa akin, na para bang may nais siyang sabihin pero hindi niya magawa. May mga pagkakataon ding tila nagiging awkward ang aming mga usapan. Nakakatuwang isipin, pero sa kabilang banda ay nakakapagtaka din. Nagsimula ang lahat noong nakaraang Sabado. Nagkayayaan kaming mag-hiking sa paborito naming bundok. Maganda ang panahon, kaya't perpekto para sa aming adventure. Habang naglalakad kami sa trail, ramdam ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib, isang sensasyong hindi ko pa naramdaman noon. Si Miguel ay tila tahimik lang, ngunit palaging nasa likuran ko, sinisiguradong hindi ako madadapa o madidisgrasya sa masusungit na bahagi ng daan. Hanggang sa narating namin ang tuktok ng bundok. Sa kabila ng pagod, nakangiti kaming dalawa habang tinitingnan ang malawak na tanawin. "Ang ganda talaga rito, ano?" Sambit ko kay Miguel na nooy nakatingin sa abot tanaw. "Oh, ang ganda! Pero mas maganda kapag kasama kita." Sagot niya, na ikinagulat ko. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Nagkibit balikat na lang ako at tumingin sa malayo. Sinusubukang itago ang pamumula ng aking mga pisngi. Habang naglalakad kami pa uwi, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap. Si Miguel ay tila may gustong sabihin, pero nag-aalangan. Hindi ko na siya pinilit dahil ayokong maging pushy. Ngunit sa loob ko, ramdam ko ang excitement at kaba sa maaaring mangyari. Kinabukasan, nagkayayaan ulit kaming maglakad-lakad sa park. Madalas naming ginagawa ito, kaya't hindi na bago sa amin. Habang naglalakad, napansin kong mas madalas na kinukwento ni Miguel ang tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang mga pangarap, at sa hinaharap na nais niyang makamit.
Palagi kitang kasama sa mga plano ko. Bigla niyang sabi habang nakaupo kami sa isang bench. Talaga? Bakit naman? Tanong ko, nagtataka sa kanyang mga pahayag. Kasi, ikaw ang palaging nandyan. Simula pa lang, ikaw na ang kaibigan kong hindi nagsasawa sa akin. Alam mo bang minsan, naiisip ko na palaging ganito na lang sana. Yung magkasama tayo, sabi niya, habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam ang isasagot ko. Nakaka-flatter, pero may kung anong kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Nagpatuloy kami sa pag-uusap hanggang sa mag-uwian. Ngunit sa huling sandali, bago kami maghiwalay, may sinabi si Miguel na hindi ko inaasahan. May sasabihin sana ako sa'yo, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Sabi niya na tila seryoso ang muka. Pwede mo namang sabihin, Miguel. Alam mo namang nandito lang ako para makinig. Sagot ko. Sinusubukang gawing komportable ang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang umulan ng malakas. Napatakbo kami papunta sa pinakamalapit na silungan. Sa ilalim ng maliit na bubong, basang-basa kaming dalawa, pero tawa lang kami ng tawa. Parang mga batang nag-i-enjoy sa ulan. Ngunit sa likod ng saya, ramdam kong may tensyon sa pagitan namin. Habang nag-aantay kami na tumila ang ulan, lumapit si Miguel sa akin. Mas malapit kaysa dati. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin ito. Simula niya, at ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Pero natatakot akong baka magbago ang lahat. Huwag kang mag-alala, Miguel. Kahit ano pa yan, hindi magbabago ang pagkakaibigan natin. Paniniguro ko. Yun nga ang problema. Ayoko na lang maging magkaibigan tayo, sabi niya, at ramdam ko ang kanyang sinseridad. Mahal kita. Hindi lang bilang kaibigan, para akong natulala. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang damdamin niya ay hindi ko inaasahan. Ngunit bago ko pa siya masagot, may dumating na isang tao na hindi ko inaasahan. Si Ella, ang dati naming kaklase na matagal nang nawala. Lumapit siya kay Miguel at nagtanong, Miguel, kamusta ka na? Napatingin ako kay Miguel at sa mga mata niya, nakita ko ang isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Sa likod ng saya, ramdam ko ang pagkalito. Ano nga bang tunay na nararamdaman ni Miguel? At sino si Ella sa buhay niya? Tanong na bumabagabag sa akin habang nagtatapos ang araw na iyon. Sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung paano haharapin ang bagong impormasyon na dala ng kanyang pag-amin. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Hindi ko inakala na ang simpleng pagkikita namin ni Marco sa isang maliit na coffee shop ay magiging simula ng isang seryosong pag-uusap. Mula sa mga pangkaraniwang kwentuhan namin tungkol sa trabaho, mga bagong pelikula, at mga plano sa bakasyon, napansin kong may kakaibang aura sa kanya. Para siyang may gustong sabihin, ngunit pilit na kinikimkim. Sinubukan kong huwag pansinin ito, ngunit parang hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong. Marco, okay ka lang ba? Tanong ko habang inihahalo ang asukal sa aking kape. Nag-alangan siyang sumagot, pero nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kilay niya, na tila nag-uudyok na may hindi siya sinasabi. Oo naman, Claire. Medyo pagod lang siguro, sagot niya. Ngunit alam kong may iba pang dahilan. Hindi siya mahilig maglihim. Palaging bukas ang komunikasyon namin, kaya naman nagtataka ako sa biglaang pagbabago. Tahimik kaming nagpatuloy sa pag-inom ng kape, habang pinagmamasdan ang mga dumadaan sa malaking bintana ng coffee shop. Sa likod ng aking isipan, iniisip ko kung ano ang gumugulo sa kanya. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong muli. Marco, may problema ba? Alam mong nandito lang ako para makinig. Sabi ko, hinahawakan ng kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Nagulat siya sa ginawa ko, pero hindi niya inalis ang kamay niya. Nang mga sandaling iyon,
Nakita ko ang pagsilay ng isang emosyon na bihirang ipakita ni Marco, ang takot. Pero, hindi takot na may kinalaman sa pisikal na panganib, kundi takot na baka may magbago sa pagitan namin kapag sinabi niya ang tunay na nararamdaman. Claire, matagal na kitang kilala. Alam mo kung paano kita pinahahalagahan bilang kaibigan, pero... Huminto siya. Tila nag-iisip kung paano itutuloy ang sinimulan. Ramdam ko ang kaba sa kanyang boses at sa isang iglap, parang bumagal ang pag-inog ng mundo. Nakatuon ang lahat ng atensyon ko sa kanya. Hinihintay ang susunod na sasabihin. Pero ano, Marco? Tanong ko. Pilit inaabot ang kanyang mga mata na nooy nakatingin sa tasa ng kape. Napabuntong hininga siya bago nagpatuloy. Claire, hindi ko na alam kung paano pa itatago ito. May nararamdaman ako para sa'yo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero alam kong hindi ko na kayang itago. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o kung paano ko siya tutugunin. Sa lahat ng taon ng pagiging magkaibigan namin, hindi ko naisip na magkakaroon ng ganitong sitwasyon. Mula sa simpleng pagkakaibigan, narito kami't nakatuntong sa isang napakalaking tanong. Ano na ang mangyayari sa amin? Marco, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero kailangan ko ng oras para isipin to. Sabi ko, pilit pinapakalma ang sarili. Ayokong masaktan siya, pero hindi ko rin kayang magpanggap na alam ko na agad ang sagot. Tumango siya. Bagamat bakas sa muka ang lungkot. Oo, naiintindihan ko. Ayoko sanang masira ang pagkakaibigan natin dahil dito. Kaya ko ito sinabi dahil ayoko na ring magpanggap. Naramdaman kong nag-iba ang dinamikong nasa pagitan namin. Ngunit nagpasya akong panatilihin ang pagiging tapat. Marco, ang mahalaga sa akin ay hindi tayo mawawala sa isa't isa. Anuman ang mangyari, nandito pa rin ako. Ngumiti siya. Kahit nahalata ang pinaghalong saya at lungkot sa kanyang mga mata. Salamat, Claire. Alam kong hindi ito madali, pero masaya akong sinabi ko na. Habang nag-uusap kami, unti-unting bumabalik ang dating sigla ni Marco. Pero, sa kabila ng pag-aayos ng damdamin sa sandaling iyon, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Marami pang tanong ang bumabagabag sa isip ko, at alam kong hindi magiging madali ang susunod na mga hakbang. Nang magpaalam kami, nagdesisyon akong maglakad-lakad para makapag-isip. Sa paglakad ko sa makipot na kalye, napansin ko ang isang maliit na parcel na nasa loob ng aking bag. Hindi ko maalala kung paano ito napunta roon. Binuksan ko ito at laking gulat ko nang makita ang isang lumang litrato namin ni Marco. Mga ngiti na puno ng ligaya at alaala. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe. Minsan, ang tunay na kaligayahan ay nasa mga bagay na hindi mo inaasahan. Napatigil ako sa paglakad, naguguluhan. Sino ang naglagay ng litrato sa bag ko? At ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon? Habang marami pang tanong ang bumabalot sa isipan ko, naramdaman kong may paparating na pagbabago sa buhay ko, isang twist na hindi ko inaasahan. Sa loob ng maraming taon, hindi ko inakalang ang pinakamatibay kong kaibigan na si Jake ay may lihim palang damdamin sa akin. Kami halos hindi mapaghiwalay. Mula sa pag-aaral, paminsan-minsang paglalakbay, hanggang sa mga simpleng tambay sa labas ng bahay, lagi kaming magkasama. Hindi ako nagkaroon ng pagdududa sa aming pagkakaibigan. Para kaming magkapatid, at sa isip ko, ganoon din ang nararamdaman niya. Isang Sabado ng hapon, sa gitna ng marahang pagbagsak ng ulan, nagpasya akong dalawin si Jake sa kanilang bahay. Tila may kakaibang kapayapaan ang dala ng ulan, na para bang ang bawat patak ay nag-aanyaya sa akin na magmuni-muni. Pagdating ko sa bahay ni Jake, sinalubong ako ng kanyang ina na may ngiti sa labi. Nasa taas si Jake.
Mukhang may iniisip ng malalim, ani Tita Lorna habang tinuturo ang hagdan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Pagpasok ko sa silid ni Jake, nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Uy, Jake! Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Birong bati ko sa kanya. Lumingon siya sa akin at ngumiti, pero may kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Kailangan ko ng kausap, kaya salamat sa pagpunta, sagot niya. Umupo ako sa tabi niya, at kami nag-usap tungkol sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Mula sa pinakapaborito naming palabas hanggang sa mga pangarap namin sa hinaharap. Ngunit sa likod ng bawat tawanan, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na tensyon. Alam kong may gusto siyang sabihin, pero tila hindi niya magawa. Alam mo, palagi kitang hinahangaan, biglang sabi ni Jake, na ikinagulat ko. Hindi lang dahil sa matalino ka o magaling sa maraming bagay, kundi dahil sa kung paano ka makitungo sa mga tao. Napangiti ako, pero bago pa ako makasagot, nagpatuloy siya. May isang bagay akong matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Dahan-dahang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero tila alam kong ito na ang sandaling magbabago ang lahat. Ano yun, Jake? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero hindi lang kita kaibigan. Napatigil ako sa paghinga. Matagal na kitang mahal, pero natatakot akong mawalan ka. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Sa isang bahagi ng utak ko, iniisip ko kung paano nangyari ito. Sa kabilang banda, naisip kong hindi ko rin lubos na naiintindihan ang sarili kong damdamin. Mahal ko si Jake bilang kaibigan, pero sa puntong iyon, parang may kung anong bahagi ng puso ko ang umusbong. Hindi ko alam kung ito ba'y pagmamahal bilang kaibigan o higit pa. Bago pa ako makapag-isip ng sasabihin, biglang nag-ring ang telepono ni Jake. Kinuha niya ito at saglit na tumingin sa akin bago sumagot. Hello? Tanong niya at sa paglipas ng ilang segundo, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang muka. Napansin ko ang pag-aalala at gulat sa kanyang mga mata. Sige, pupunta kami dyan agad. Pagkababa ng telepono, tumingin siya sa akin, puno ng pag-aalala. Kailangan nating pumunta sa ospital. Si Mia, na aksidente. Si Mia, ang isa pa naming kaibigan. Ang babaeng palaging kasama namin sa mga lakaran. Isa siyang masayahin at mapagmahal na tao, at hindi ko matanggap na may nangyari sa kanya. Hindi ko na naisip ang pag-uusap namin ni Jake. Agad kaming tumakbo palabas ng bahay, sa kabila ng bumubuhos na ulan. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang kaba at takot na bumabalot sa akin. Ano na ang nangyari kay Mia? Paano na ang buhay namin kung sakaling may masamang mangyari sa kanya? Habang kami nasa sasakyan, walang nagsalita sa amin ni Jake. Pareho kaming balisa, ni hindi ko na matandaan kung paano kami nakarating sa ospital. Pagdating namin doon, agad naming nakita si Tita Lorna na nasa labas ng emergency room, umiiyak. Anong nangyari, tita? Tanong ni Jake, puno ng pag-aalala. Naaksidente ang kotse ni Mia. Hindi pa namin alam kung ano ang magiging lagay niya. Sagot ni Tita Lorna, halos hindi makapagsalita sa gitna ng kanyang pag-iyak. Niyakap ni Jake ang kanyang ina, habang ako naman ay nanatiling nakatayo. Pilit na iniintindi ang sitwasyon. Sa gitna ng mga kaganapang iyon, biglang bumalik sa akin ang mga sinabi ni Jake. Mahal niya ako, at sa kabila ng nangyayari, alam kong hindi ko pwedeng iwasan ang katotohanan iyon. Pero sa ngayon, ang higit na mahalaga ay si Mia. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, alam kong kailangan kong harapin ang nararamdaman ko. Para kay Jake, para kay Mia, at para sa aming lahat. Nagpatuloy ang oras,
At sa bawat minutong lumilipas, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero sa kabila ng lahat, alam kong ito na ang simula ng malaking pagbabago sa aming buhay. Ang aming pagkakaibigan ay nasa bingit ng isang bagong yugto. Pero, bago ang lahat, kailangan naming harapin ang hinaharap na puno ng hindi tiyak na mga pangyayari. Nang gabing iyon, nag-iisa akong nakaupo sa parke na madalas naming tambayan ni Marco. Malamig ang simoy ng hangin at tila bawat pagdampi nito sa aking balat ay nagpapaalala ng mga sandaling magkasama kami. Mula sa mga simpleng tawanan hanggang sa mga seryosong usapan, hindi ko maiwasang tanungin ang aking sarili kung ano nga ba ang nararamdaman ko sa kaibigan kong matagal ko ng kasama. Habang nakatingin ako sa langit na puno ng mga bituin, naramdaman kong may umupo sa tabi ko. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman kong si Marco iyon. Palaging may kakaibang presensya ang kanyang dating, isang kalmadong pakiramdam na parang sinasabi ng paligid na ligtas ako. Ang dami mong iniisip, pambungad ni Marco habang sinasandal ang kanyang likod sa bangko. Parang kanina ka pa nakatitig sa kawalan. Ngumiti ako ng bahagya. Oo nga, ang dami kasing nangyayari. Alam mo, patuloy niya, hindi ko alam kung napansin mo, pero parang nag-iba ka nitong mga nakaraang linggo. May bumabagabag ba sa'yo? Napatigil ako. Sa totoo lang, simula nang malaman ko ang tungkol sa lihim na damdamin ni Marco para sa akin, hindi ko na alam kung paano ko siya titingnan. Parang may pader na biglang pumagitna sa amin, kahit na wala namang nagbago sa trato namin sa isa't isa. Marco? Simula ko. Pilit na hinahanap ang tamang mga salita. May sasabihin sana ako sa'yo. Tumigil siya sa pagtingin sa langit at ibinaling ang tingin sa akin. Tila inaasahan na ang susunod kong sasabihin. Alam kong matagal na tayong magkaibigan, patuloy ko. Pero nitong mga nakaraang linggo, parang ang dami kong napagtanto. Tungkol saan? Tanong niya, tila nag-iingat. Sa atin, sagot ko, diretso. Sa pagkakaibigan natin. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, pero hindi siya nagsalita. Tila hinihintay niya ang susunod kong sasabihin. May narinig kasi ako, pag-amin ko, tungkol sa nararamdaman mo. Hindi ko naman sinasadya, pero hindi ko rin alam kung paano ko haharapin. Napatitig siya sa lupa. Alam kong hindi ko siya dapat nilagay sa ganitong sitwasyon, pero nararamdaman kong ito na ang tamang oras para pag-usapan namin ito. Sorry, bulong ni Marco, na halos hindi ko marinig. Hindi ko intensyon na maging komplikado ang lahat. Hinawakan ko ang kanyang kamay, isang bagay na palagi kong ginagawa kapag kailangan ko siyang i-comfort. Marco, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito pero may nararamdaman din ako. Nabigla siya at nag-angat ng tingin. Talaga? Tumango ako. Ramdam ang bigat ng aking pag-amin. Oh, pero natatakot ako. Ayokong masira ang pagkakaibigan natin. Nagsimula siyang ngumiti. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Hindi mo alam kung gaano ko kasayang marinig yan. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may biglang kumislap na takot sa kanyang mga mata. Pero kailangan kong aminin na may isa pang bagay na dapat mong malaman. Napalunok ako, tila hinahanda ang sarili sa susunod na sasabihin niya. Ano yon? Alam mo ba si Clara? Tanong niya na ikinagulat ko. Si Clara, ang isa pa naming kaibigan na palaging kasama sa grupo. Oo, bakit? Sagot ko, nagtataka. Huminga siya ng malalim, tila pinipilit ang sarili na sabihin ng isang mahirap na katotohanan. Bago pa man kita gustuhin, may nangyari sa amin ni Clara. Napatigil ako. Ang utak ko'y nagmamadaling iproseso ang kanyang sinabi. Ano? Clara at ako. May nangyari sa amin isang gabi. Hindi ko alam kung paano, pero nagkagusto siya sa akin.
kaya ko rin siya iniiwasan. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. At ang lahat ng nararamdaman ko para kay Marco ay naguguluhan. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, lalo na't alam kong si Clara ay isa sa pinakamalapit naming kaibigan. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Pag-amin ni Marco, ang kanyang matay puno ng pagsisisi. Pero kailangan kong maging tapat sa'yo. Tumayo ako, ramdam ang bigat ng aking mga paa. Marco, kailangan ko ng oras para pag-isipan to. Tumango siya, tila nauunawaan ang aking nararamdaman. Sige, nandito lang ako kapag kailangan mo. Habang naglalakad palayo, ramdam kong tila may bumagsak na pader sa pagitan namin. Ang lihim na iyon ay nagbago ng lahat at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na mangyayari. Ang aming pagkakaibigan ay nasa bingit ng pagbabago at hindi ko alam kung ang pag-amin ng damdamin ay simula ng isang bagong kabanata o pagtatapos ng isang magandang kwento. Sa mga sandaling iyon, tila bumagal ang takbo ng oras. Ang mga mata ko'y nakatuon sa pag-aalala kung paano ako dapat kumilos. Si Daniel, ang matagal ko ng kaibigan, ay nakatayo sa harapan ko. May kakaibang ekspresyon sa mukha na hindi ko agad maipaliwanag. Kami nasa parehong lugar na madalas naming pinupuntahan tuwing may oras kami. Isang maliit na kainan sa tabi ng ilog kung saan ang mga alon ng tubig ay tila nagbibigay ng kalmado sa aming mga isip. Alam mo, Angela, panimula niya, habang naglalaro ang kanyang mga daliri sa tasa ng kape na kanina pa niyang iniinom. Matagal na kitang kilala. Mula pa noong mga bata tayo kapag umuuwi tayo mula sa eskwela hanggang sa pagtatapos ng kolehiyo. Sa lahat ng pagkakataon, palagi kong nararamdaman na may koneksyon tayo na iba sa karaniwang pagkakaibigan. Tumango ako. Hindi pa rin sigurado kung saan papunta ang usapan namin. Oo, Daniel. Palagi kitang itinuturing na espesyal na kaibigan. Ngumiti siya, ngunit sa likod, nang nangiting iyon ay may kalungkutan. Espesyal nga, ngunit hindi ko alam kung sapat na ba iyon para sa akin. Naguguluhan ako sa sinabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Tila pinipilit ang sarili na maging matatag. Angela, may matagal na akong nais ipagtapat sa iyo. At ito'y hindi madali para sa akin. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Minsan na akong nag-isip kung may ibang nararamdaman si Daniel para sa akin. Ngunit palagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi iyon totoo. Na kami magkaibigan lamang, wala nang iba. Daniel, hindi mo kailangang magmadali. Nandito lang ako, makikinig. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagmamalasakit at ang damdaming matagal na niyang itinatago. Angela, mahal kita. Hindi bilang kaibigan, kundi higit pa roon. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, ngunit ito'y nararamdaman ko na matagal na. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang pag-amin. Sa isang banda, naisip ko ang mga alaala namin, ang tawanan, ang pag-unawa sa isa't isa, at ang mga sandaling kahit walang salita ay sapat na ang pagtingin upang magkaintindihan. Ngunit sa kabilang banda, may takot ako sa posibilidad na baka hindi ko kayang tumbasan ang nararamdaman niya. Daniel, hindi ko alam ang sasabihin, tugon ko, habang pilit na inaanalisa ang damdamin ko. Hindi ko inaasahan ito. Ngumiti siya ng bahagya. Tila inaasahan ang ganitong reaksyon. Alam ko, Angela, at ayos lang sa akin. Hindi kita pinipilit na sagutin ako ngayon. Gusto ko lang malaman mo. Habang nakatitig ako kay Daniel, bigla kong naisip ang mga pagkakataon na palagi kong pinipili na kasama siya sa lahat ng bagay. Ang mga hindi ko maipaliwanag na saya tuwing naririnig ko ang boses niya. At kung paano ko hinahanap ang presensya niya sa mga pagkakataong mag-isa ako. Hindi ko na malayang
unti-unti pa lang may namumuong damdamin sa puso ko para sa kanya. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang dumating si Liza, ang isa naming kaibigan. "Uy Angela, Daniel!" Masigla niyang bati. "May balita ako, pero mukhang seryoso ang usapan niyo. Anong meron?" Tumigil ang mundo ko sa pagsulpot ni Liza, at isang bahagi ng akin ay nagpasalamat sa kanyang pagdating. Nagbigay ito ng kaunting oras para sa akin upang pag-isipan ang lahat. Ngunit sa pamamagitan ng mata ni Daniel, alam kong hindi pa tapos ang aming pag-uusap. Wala naman, Liza. Nagkukwentuhan lang kami ni Angela. Sagot ni Daniel na pilit nang umingiti. Tila wala sa sarili si Liza habang nagkwento tungkol sa isang bagong pelikula na gusto niyang panoorin kasama kami. Ngunit ang isip ko'y nasa ibang lugar. Nasa pagitan ng pag-amin ni Daniel at sa kung paano ko haharapin ang bagong yugto ng pagkakaibigan namin. Habang patuloy na nag-uusap si Liza, nagkatinginan kami ni Daniel. Sa likod ng kanyang mga mata, may pag-asang hinahanap. Ngunit sa likod ng ngiti ko, may takot at kaba sa posibilidad ng pagbabago. At sa huli, bago kami maghiwalay ng landas ng gabing iyon, hinawakan ni Daniel ang kamay ko. Angela, ano man ang mangyari, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Ngumiti ako. Ngunit ang isip ko'y naglalaro sa isang tanong. Paano kung ang kaibigan kong lalaki ay siya palang matagal ko nang hinahanap na pag-ibig? Sa susunod na mga araw, nakahanda na ba akong harapin ang katotohanan na ang pagkakaibigan namin ay maaaring magbago magpakailanman? Pagmulat ng mga mata ko, bumungad sa akin ang maaliwalas na langit. Nakahiga ako sa damuhan ng aming paboritong tambayan ni Marco sa likuran ng lumang simbahan. Ang simoy ng hangin ay kay sarap sa pakiramdam. Tila ba bumabalot sa akin ang isang yakap na puno ng kapanatagan. Si Marco naman ay nakaupo sa tabi ko, abala sa pag-scribble ng kung ano sa kanyang sketchpad. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan siya. Ang lalaking matagal ko ng kaibigan at ngayoy tila may ibang kislap sa mga mata ko. "Anong ginagawa mo?" Tanong ko, pilit na binabasag ang katahimikang bumabalot sa amin. Eto ba?" Sabay taas ni Marco ng sketchpad na puno ng mga guhit ng mga puno at ulap. "Nag-i-eksperimento lang ng bagong estilo." "Wow! Ang galing mo talaga!" Puri ko sa kanya, habang bumalikwas ako ng upo para masilip ng mas maigi ang kanyang gawa. "Bakit hindi mo subukang mag-exhibit? Sigurado akong marami ang makaka-appreciate sa talento mo." "Salamat, pero hindi pa siguro ngayon," sagot niya, sabay ng ngiti ng tipid. "Masaya na akong ipakita sa'yo." May kung anong kilig na dumaloy sa akin sa narinig. Hindi ko alam kung kailan pa nagsimulang maging espesyal ang mga ganitong simpleng bagay na ginagawa niya. Pero napagtanto kong lagi na pala itong naroon. "Alam mo ba, may sasabihin sana ako." Biglang bungad ni Marco habang marahang ibinaba ang sketchpad sa tabi niya. "Talaga? Ano yun?" Tanong ko, biglang nakaramdam ng kaba. Kasi, huminga siya ng malalim, parang nag-iipon ng lakas ng loob. "May gusto akong sabihin sa'yo, matagal na. At sa tingin ko, ito na yung tamang oras." Hindi ako makapagsalita. Para bang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Alam ko na ang susunod niyang sasabihin. O baka naman, umaasa lang ako na ito nga yun. "Alam mo, hindi ko alam kung paano ko sisimulan." Patuloy niya, medyo nag-aalangan. "Pero, gusto ko lang sanang malaman mo na. May nararamdaman akong espesyal para sa'yo. Hindi ko alam kung paano magre-react. Parang tumigil ang oras. Ang tagal kong inasam na marinig yon mula sa kanya. Pero ngayong narinig ko na, hindi ko alam kung ano ang sasabihin." "Marco, hindi ko alam na." Sagot ko. Nanginginig ang boses. "Oo, alam ko. Baka nagulat ka. Pero hindi ko mapigilan. Kailangan kong sabihin," ani Marco.
Bakas ang kaba at pag-asa sa kanyang mga mata. Pero, paano? Kailan pa? Tuloy kong tanong. Matagal na. Siguro, nung una pa lang tayong nagkasama sa tambayan na to. Sabi niya, sabay turo sa paligid. Pero natakot ako. Natakot akong masira yung pagkakaibigan natin. Kaya pinili kong manahimik. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nakakulong ako sa pagitan ng pagkagulat at tuwa. Ang damdamin ko para sa kanya ay hindi malayo sa nararamdaman niya para sa akin. Pero natatakot din akong baka hindi ko kayang saluhin ang mga inaasahan niya. Marco, hindi ko alam. Natutuwa ako pero hindi ko rin sigurado kung handa na akong baguhin ang lahat. Sagot ko. Medyo nahihiya. Okay lang yan. Tugon niya. Pilit na ngumiti. Ayoko namang pilitin ka. Handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Sa kabila ng pag-aalangan ko, ramdam ko ang sinseridad sa kanyang boses. Naisip kong kahit ano pa ang mangyari, hindi naman magbabago ang pagiging magkaibigan namin. Pero sa likod ng isip ko, alam kong may mga bagay na hindi na maibabalik sa dati. Habang nagmumuni-muni ako, biglang may tumunog na cellphone. Si Marco ang sumagot at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha habang nakikinig sa kabilang linya. Oh, sige. Pupunta na ako, sagot niya bago ibaba ang tawag. Kailangang umalis. May emergency sa bahay. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko. Nag-aalala. Si Lola, bigla raw bumagsak ang katawan. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Mabilis niyang paliwanag habang nagmamadaling isinasalansan ang kanyang mga gamit. Sumama ang pakiramdam ko. Bigla akong kinabahan para kay Marco at sa kanyang pamilya. Gusto mo ba ng kasama? Pwede kitang samahan. Hindi na, kaya ko na to. Salamat, sagot niya. Sabay tapik sa balikat ko bago siya umalis. Naiwan akong nakatulala. Pilit inuunawa ang mga nangyari sa nagdaang oras. Nagsimula sa isang tahimik na hapon, ngunit natapos sa isang di inaasahang revelasyon at pag-aalala. Ang damdamin ko ay magulo. Parang alon na hindi matukoy kung saan patungo. Habang pinagmamasdan ko ang papalayong si Marco, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Ano ang mangyayari sa amin pagkatapos nito? Sa gitna ng kaguluhan ng emosyon, biglang sumagi sa isip ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang takot na baka hindi na bumalik si Marco sa dati naming mundo. Malamig ang hangin sa hapon na iyon, parang may nais ipahiwatig ang kalikasan sa akin. Nakatayo ako sa isang parkeng madalas naming tambayan ni Marco. Ang mga dahon ng puno ay unti-unting nangalalaglag, tila isa-isa silang nagbabawas ng bigat. Sa bawat pagbagsak ng dahon ay may bumabalik na alaala. Mga alaala ng saya, tawa, at mga kwento naming ni Marco. Sa kabila nito, may isang katanungan na patuloy na gumugulo sa aking isipan. Nagsimula ito noong 1 linggo. Napansin kong iba ang mga kilos ni Marco. Hindi ko mapaliwanag kung paano, pero parang may kakaiba sa kanyang mga mata tuwing magkikita kami. May mga sandali na nagiging tahimik siya pagkatapos ng mga tawanan at tila may kung anong bumabagabag sa kanya. Hindi ko ito gaanong pinansin noong una. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung may nangyari ba kay Marco na hindi ko alam. Habang hinihintay ko siya sa parke, ako'y nakaramdam ng pagkabagabag. Paano kung may problema siya? Paano kung may nais siyang sabihin sa akin, ngunit nahihirapan siyang ilahad? Naputol ang aking pag-iisip nang makita ko siyang papalapit. May dala siyang 2 tasa ng mainit na kape. Paborito namin tuwing malamig ang panahon. Hi, Eliza! Bati niya sabay abot ng kape. Mukhang kailangan natin ng pampainit. Ngumiti ako at tinanggap ang kape. Salamat, Marco. Saan ka ba galing? Medyo natagalan ka. May inayos lang akong konti sa bahay. Sagot niya. Ngunit may halong pag-aalinlangan ang kanyang tono. Naupo kami sa isang bangko
at tahimik naming ininom ang aming kape. Ang katahimikan namin ay hindi tulad ng dati. Ito ay puno ng tensyon na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa ako na ang nagtanong, "Marco, may problema ba? Parang may bumabagabag sa'yo nitong mga nakaraang araw." Napatingin siya sa akin, tila nagulat sa aking tanong. "Ah? Wala naman, Eliza. Medyo busy lang. Ngunit hindi ko siya pinaniniwalaan. Kilala ko si Marco. Marami na kaming pinagsamahan. At alam ko kapag may bumabagabag sa kanya. Kaya't hindi ko siya tinigilan. Marco, alam mo namang nandito lang ako para sa'yo. Ano man yan, pwede mong sabihin sa akin." Nakita kong bumuntong hininga siya. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. "Eliza, may gusto ka bang malaman? Or may gusto kang itanong sa akin?" Ang tanong niya ay tila may ibang kahulugan. "Wala naman, pero ikaw Marco, may gusto ka bang sabihin?" Tumango siya at may kung anong bumuntong sa kanyang mga mata. "Eliza, matagal na kitang kilala. Simula pa noong college, naging magkaibigan tayo at lagi kang nandyan para sa akin." Ngumiti ako, iniisip ang mga alaala namin. "Oo, Marco. Alam ko, yan. At pareho tayong nandyan para sa isa't isa." Ngunit ang sumunod na sinabi niya ay tila nagpatigil sa mundo ko. "Eliza, matagal na kitang gusto. Hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa." Naramdaman ko ang pamumula ng pisngi ko. At tila nagkaroon ng bigat ang hangin sa paligid. Hindi ko alam ang sasabihin. Sa kabila ng pagkabigla, may kung anong saya ang lumukob sa aking puso. Ngunit hindi ko rin maiwasang makaramdam ng takot. Paano kung hindi ko siya mahalin ng higit pa sa isang kaibigan? "Marco, hindi ko alam ang sasabihin." Bulong ko. "Alam kong hindi madali para sa'yo, Eliza. Hindi ko rin alam kung paano kita haharapin pagkatapos nito. Pero hindi ko na kayang itago pa. Ayoko ring mawala ka sa akin." Napatitig ako sa kanya. Ramdam ang tensyon sa pagitan namin. Sa kabila ng lahat, si Marco ang naging sandigan ko sa maraming pagkakataon. Siya ang naging kasama ko sa lahat ng laban. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong anyo ng aming relasyon. At doon sa gitna ng parkeng iyon, sa ilalim ng mga puno, kung saan ang mga dahon ay patuloy na nalalaglag, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo ko. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sasabihin, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang mensahe ang natanggap ko mula kay Ina, isa sa malalapit din naming kaibigan. "Eliza, kailangan kita. May nangyari kay Marco." Nagulat ako. Ano ang ibig sabihin ng mensahe? Nandito si Marco, kausap ko siya. Ngunit sa likod ng ngiti ni Marco, may kung anong bumabagabag sa akin. At doon ko napagtanto, may lihim pang mas malalim kay Marco. Ano ang nangyari at bakit ako kailangan ni Ana? Sa kabila ng saya at takot sa kanyang pag-amin, may isa pang misteryo na kailangan kong malaman. Sa bawat hakbang ko patungo sa ating paboritong tambayan sa ilalim ng malaking puno ng akasya, dama ko ang kakaibang kilig na tila hindi ko mawari. Sa kabila ng liwanag ng araw, parang may bumabalot na misteryo sa paligid, isang damdaming matagal nang naitatago sa ilalim ng mga ngiti at tawanan. Si Gabriel, ang matalik kong kaibigan, ay naroon na. Nakaupo siya sa bangko, nakatingin sa malayo, tila may malalim na iniisip. Nang makita niya ako, ngumiti siya, ang nangiting iyon na palaging nagdudulot ng kaginhawaan sa akin. Ngunit sa araw na ito, may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. "Uy, ang aga mo ngayon ah," biro ko habang umupo sa tabi niya. "Oo nga May. May iniisip lang," sagot niya, tila may pag-aalinlangan. "Naku, mukhang seryoso yan ah. Ano ba yan? Pwedeng pag-usapan?" Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili sa likod ng mga biro. Tumango si Gabriel, ngunit hindi kaagad nagsalita. Ang katahimikan sa pagitan namin
ay tila nagtataglay ng bigat na hindi ko maipaliwanag. Minsan, ang katahimikan ay parang isang lihim na sumisilip sa pagitan ng mga salita. At sa mga sandaling iyon, nararamdaman kong may malaking pagbabago sa aming pagkakaibigan. Alam mo, matagal na kitang kilala. Simula ni Gabriel, habang nakatingin sa akin. At sa tagal ng panahon na magkasama tayo, marami na tayong pinagdaanan. Tumango ako. Iniisip ang lahat ng masasayang alaala at mga pagsubok na napagtagumpayan namin. Alam mo ba kung gaano kita pinahahalagahan? Tanong niya, kasabay ng paghaplos ng hangin sa aking pisngi. Ikaw ang taong palaging nandyan para sa akin, kahit sa mga panahong hindi ko alam kung paano bumangon. Gab, alam mo naman na ganun din ako para sa'yo, di ba? Sagot ko habang nakangiti. Ikaw ang kaibigan kong laging nandyan at hinding-hindi kita bibitawan. Ngunit sa kabila ng aking sinasabi, dama ko ang tensyon sa pagitan namin. Para bang may gustong sabihin si Gabriel na hindi niya maipahayag. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin, isang damdaming tila nagtatago sa likod ng mga salitang iyon. Kaya nga may gusto akong sabihin sa'yo, sabi niya, at ang kanyang tinig ay tila puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Napatigil ako. Hinintay ang susunod niyang sasabihin. Matagal ko nang iniingatan itong damdamin. Patuloy ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin. Pero sa bawat araw na magkasama tayo, lumalalim ito. Hanggang sa hindi ko na kayang itago. Ang puso ko ay parang hinahampas ng matinding kaba. Ano itong nararamdaman ko? Ang kanyang mga salita ay tila nagdulot ng alon sa aking dibdib. Isang alon na hindi ko alam kung paano papawiin. Ano ba yon, Gab? Tanong ko. Halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, ang mundo ay tila tumigil. Mahal kita. Ang mga salitang iyon ay dumulas mula sa kanyang labi. At para bang ang oras ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang langit ay tila bumagsak sa akin. At ang paligid ay napuno ng kislap na hindi ko maintindihan. Ang kanyang pag-amin ay tila isang alon na biglang bumalot sa akin at hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Mahal? Mo ako? Ulit ko. Ang mga salita ay tila bumibigat sa aking dila. Tumango si Gabriel at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Oo, matagal na. Hindi ko alam kung paano sabihin sa'yo. Pero ngayon, alam ko na kailangan kong ipaalam sa'yo. Hindi ko alam ang gagawin. Ang pagkakaibigan namin ay palaging naging isang matibay na haligi sa aking buhay. At ngayon, ito'y tila nagkaroon ng ibang anyo. Ang damdaming ito ay tila isang larawang hindi ko inaasahan. Isang bagong kabanata na hindi ko alam kung paano sisimulan. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso ko na nagsasabi na mali ang lahat ng ito. Na hindi ko dapat maramdaman ang kakaibang saya at takot na sabay na bumabalot sa akin. Bago ko pa man mapigilan ang sarili, narinig ko ang sariling tinig ko, halos paanas. Gab, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pero, bigla, isang malakas na tunog ang pumukaw sa aming atensyon. Isang mensahe ang dumating sa aking telepono at nang tingnan ko ito, ang mga salita sa screen ay tila isang dagok. May kailangan kang malaman tungkol kay Gabriel. Hindi siya ang inaakala mo. Napatingin ako kay Gabriel at ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabahala. Ang mundo ay tila bumaligtad. At sa sandaling iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang pag-amin ni Gabriel ay simula pa lamang ng isang mas malalim na lihim na kailangan naming harapin.